Magandang umaga mga kalapatids. Mainit ang sikat ng araw at maaliwalas ang himpapawid. Pero bago lahat ng yan, nais ko pong simulan ang mga ginagawa ng mga kalapati noong una pa man. Hindi po tayo profesional sa larangan na ganito, pero ang nais lang po natin ay makapagbigay ng munting kaalaman, munting ligaya at libangan para sa ating pigeon fanciers, lalo na sa mga newbies. Tara, simulan na natin. Ito ay isa sa mga hobby natin, mga kalapatids. Ang pigeon ay isa sa pinakamatandang nilalang dito sa mundo. Hindi pa uso ang drone noon, pero ang mga alaga nating kalapate ay namamayagpag na sa kalawakan upang kumuha ng iba't ibang larawan. Sila ang ating photographer sa himpapawid. Ganyan sila katikas kumuha ng mga pictures sa ere. Kahit pa nga sa panahon ng World War, ginagamit din ng mga kasundaluhan upang maghatid ng mahalagang mensahe sa kanilang mga kasama. Lipad sila ng lipad hanggang makarating sa kanilang destinasyon. At alam niyo po ba kung saan nagmula ang karera ng mga kalapate o racing pigeons? Walang iba kung hindi sa bansang Belgium. Magpahanggang ngayon ay inaalagaan pa rin ito sa buong mundo. Kasama na dito ang Pilipinas. Isa ito sa kinagigiliwan at libangan ng mga pigeon fanciers. Ito ang pigeon racing at isa na po ang inyong lingkod. Kaya simulan na natin. Ito ang Bisitero. Magandang umaga mga kabisitero. Ito po si Eric Medina, isang pigeon fancier. Inaanyayahan ko po kayong bumisita sa munti kong loft. At dahil maliit nga, kakaunti lang ang laman nito. Tara, bisita po kayo. Ayan mga kabisitero, nandito po tayo sa aking munting loft at ngayon po ay magpapatuka tayo ng ating mga ibon. Ngayon po ay breeding season, so wala po akong flyer ngayon. Papaanak pa lang po tayo para sa 2021 na North Race. So sana maganda at palarin po tayo sa karera at hopefully na maging healthy rin po ang ating mga flyers. Ngayon po, ang gagawin po natin ay magpapakain po ako ng mga breeders natin. So, tara! Konti lang naman po ang aking mga breeders, kaya konti lang din po yung aking kinuha na breeder mix. So, kailangan po para malinis ay lagi din po nating sinasala or pinipili yung mga grains na ipapakain natin sa mga kalapati natin. So, dapat chine-check din po natin hanggat maaari. So pag may time tayo, lagi po natin tinitingnan para yung mga ipapakain natin sa mga ibon natin ay malinis. So araw-araw ko rin po itong nililinis. Tinatanggal ko yung mga bukbok. Yan, kailangan ko rin pong tanggalin yan. Yan, so mga hinahalo natin dito sa breeder mix natin, naglalagay po ako ng omega para as binder. Yung iba naman po, ang nilalagay ay cod liver oil. Pwede rin naman po yun. Para lang naman po kumapit yung mga ilalagay natin sa iba po. So kapag nalagay nyo na yung binder natin, kailangan po natin haluin. Once na nahalo na po natin, ay lalagyan po natin ng super breeder. Mga isang kutsara lang. Yan, inahalo ko na rin po yung pink mineral para isang patukaan na lang din. Pwede rin naman pong ibukod to kung gusto natin. Ibang mga grits, redstone. Yan.
Redstone. Yan. At kung ano pa man po ang pwede nyo ilagay dun sa mga feeds nyo, pwede naman po. Kahit ano pwede. So, depende po sa system na ginagawa nyo sa loft nyo. So, dahil ito po ang ginagawa ko sa loft ko, kaya ito lang po ang ina-apply ko sa ngayon. Yan, inahalo po natin siya. Pwede rin naman po natin siyang lagyan ng probiotic, or pwede rin naman ang probiotic ay nilalagay po natin sa tubig. Pwede rin pong ihalo dito kung gusto natin. Yan, once na nahalo na po natin yung mga grains natin for breeders, pwede na po natin ibigay ito. Yan, tinatansya ko na lang po siya. So, yung mga binibigay ko sa kanila, nauubos naman po nilang lahat. So, isang kainan. Basta ang importante lang po lagi ay malinis sa mga pinapakain natin. Malinis na feeds, malinis na tubig. Para maiwasan po yung kahit na anong mga sakit ng mga ibon. Konti lang po yung mga ibon ko, mga kabisitero. Mga breeders din to, mga kabisitero. Yan, sakto lang po sa kanila yan. Mas mamaya na lang po ulit. Ayan, so yan lang po ang pagbibigay natin ng mga feed sa kanila. At sa tubig naman po ngayon ay maglalagay po tayo ng probiotic at electrolyte. Sa tubig naman po, nagbibigay ako ng electrolytes at probiotic. Dahil Tuesday ngayon, sa sistema ko, yun lang po ang aking binibigay. Isang kutsara electrolyte. Yung electrolyte, hinahaluan ko rin po ng probiotic. Bali, 2 kutsara. Tapos kung ilagay yung probiotic, hinahalo ko ng maigi bago natin ibigay sa mga ibon. Ayos na, bigyan na natin!
Basta kailangan laging malinis ang binibigay natin sa mga ibon natin. O yan, mga kabisitero. Ayos na po ang mga ginawa natin sa loft natin. So, dahil mga breeders lang po muna ngayon, so kailangan lang po ay malinis na pagkain, malinis na tubig, para po sa malakas na mga young birds na ilalabas nila. So, sana po ay may mga matutunan po kayo, lalo na yung mga newbies. At hanggang sa muli, mga kabisiteros, sa susunod na video. Ito po ang inyong kabisitero, Eric Medina. Maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!